Hello, magandang gabi po. Ito po si Dr. Engineer Toto Bonyog Kausing at ito'y babalik na naman tayo sa ating palatuntunan na katotohanan. At siyempre pa ay aking iniendorso ang aming party list na Bonyog at ito lang po ang totoong party list sa ngayon. Ang lahat ng ibang party list puro mga family dynasty po yan. Kaya huwag nyo nang tulungan mga yan. Ang ito po sabi ng sa Bunyog, number 1 namin po na agenda ay magkaroon po ng tinatawag na industriya sa Pilipinas kasi tanging industriya ang number 1 na makapagbigay ng magandang ekonomiya sa isang bansa. Ang naisip namin, klase-klaseng industriya na dapat ang pagpatayo po niyan ay gobyerno na magkapital. Huwag na tayo mag-antay ng mga mamumuhunan ng iba. Wala pong pupunta sa atin para mamuhunan kasi kilala po ang Pilipino na maraming kurap. Yan po ang iniiwasan ng mga namumuhunan o investor na papunta sa Pilipinas. Ang problema lang ay mukhang hindi pa rin tayo nagbabago sa ating ugali. Kapag mapalagay tayo sa pwesto, ay tayo ay nagnanakaw. Anong klaseng pagnanakaw ginagawa natin? At pag tayo nakaupo sa pwesto, parang titirisin natin ang ating mga kaaway. Wala na tayong pagkadesente sa ating ginagawa sa buhay. O, tingnan mo yun panahon ni Marcos. Bukas ay anniversary na ng kinatawag na people power na pinapalaya si Marcos. Nung siya nandito, pinatay niya, dami-dami, more than 100,000 po pinatay niya. Mga political opponents niya at saka mga rebelde ng mga Muslim at saka NPA. At marami siyang pinatay ng mga sa aming lugar sa Mindanao, sa Sarangani, sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Maguindanao, marami po siyang pinapatay doon ng mga kahit mga bata, pinapatay, mga Muslim ng bata. Hanggang ngayon po, hindi pa nakabayad ang mga Marcos sa utang nila sa dugo sa Mindanao. At dahil dyan, ay sa totoo lang, yan pong dahilan kung bakit wala man lang akong kaamor-amor sa mga Marcos na yan. Hindi ko talaga mabigyan ng mula nung ginawa nilang ganon. At ang ugali natin mga Pilipino ay kung sino man ang nakaupo ay tinitiris natin ang mga kalaban. Ang ugali natin ay may ugali tayo na kapag nasa pwesto tayo ay ayaw na nating pagbigyan ng iba na umupo. Gusto natin magmamarsyalo, parang ganon. Tingnan mo sa lahat na naging presidente, meron talagang naging attempt na magsasagawa ng martial law o magpapalit ng ating konstitusyon para manatili sa pwesto. At yan po ay katotohanan naman sa naging ugali ng lahat pero kulang tayo ng sense of decency. Ito naman, kung ano kalupit ang martial law noong araw, ay siyang pinapakita ngayon ng pulis ngayon. No? Kaibigan ito si General Nick Torre pero lumalabis po. Nakita kong ang kalabisan mo, General. Magkaibigan tayo pero I want to point it out to you. Una, you have the right to file a case against the blogger who, according to you, na sinabi mo na nagkaroon ng fake blogging at siya ay nag-post daw ng litrato na ikaw ay nasa ospital. Well, may karapatan ka magsampa ng kaso doon. Pero ang ginawa mo, hindi ka nagkasi sa pagsampa ng kaso. Pagtapos mo pagsampa ng kaso, ay nag-apply ka pa ng tinatawag na search warrant sa mga devices. At pinapasok mo doon sa bahay ng vlogger na yun na si Jun Abines, sa mga tao mo sa CIDJ, pinapasok mo yung bahay niya at kinuha yung mga computer niya, mga laptop computer at saka marami pa, may cellphone. So ngayon, ang pagpakuha mo, ayon naman sa utos ng judge, ay sa kaisipan
na dapat sigurado ka na yung ginawa ng mga sinasabi mo na fake news ay nandoon. Ngayon, kung ako ang impression ko, nakakasakit nga naman yan sa iyo kung ilagay dun sa litrato sa Facebook o ah, sa Twitter o sa X na nakaratay ka sa ospital, ang mukha mo nakalagay, pero according to you, hindi ikaw yun. So, kung ako naman tanungin mo, ay hindi naman nakakasakit ng damdamin yun. Bagkus ako natatawa pa ako nun. Pero hindi naman kasi yan nilagay na ikaw yung nagnakaw. Pero tataka ako sa'yo, bakit sobrang galit ka ron? Akalam ko pasensyoso ka eh. Dahil sa galit na galit ka doon, sinampan mo ng libel itong vlogger na ito, ni Duterte. Pagkatapos mo sampan ng libel, hindi ka pa nagkasya ron, nag-apply ka pa ng search warrant. Na according to yung search warrant mo ay patungkol sa cybercrime, sa cyber libel na sa ginawa niya parang pakiwari kung pagkaintindi ko, hindi ko alam ang nangyari, pero pagkakaintindi ko sa kwentuhan ninyo sa social media ay nagpalabas ng post si Mr. June Abinis or Ernest Abinis ng litrato na ikaw ay nakahiga sa ospital, naka-hospital clothes ka. Yan ang nakita ko. Pero hindi ko rin nakita ron. Nung tiningnan ko, si June Abinis ba talaga ang author nito? Pero kung ako turngin mo, nag-post lang si June Abinis, walang sinabi doon kung siya nga pinanggalingan nun. Pagkatapos nun, nagsampa ka ng libel, okay na yun, bahala na sa korte maglaban-laban doon. Nagsampa ka pa nag-apply ka pa sa korte ng tinatawag na search warrant para sa mga device. Hindi ito search warrant sa bahay, iba to ha. Search warrant sa mga cellphone, mga computer, kung saan ginawa po yung mga illegal na krimen o saan ang ginawa ang krimen, yun ang objective, kukunin mga device, computer, cellphone, para kumalaman kung doon ba ginawa. So ngayon, ang unang tanong ko dito, sinasabi ko na palpak. Bakit po? Ang inisyu po ng judge ay ang inaplayan na warrant ni General Torre. Ang unang-unang mali dito, Mr. General, magkaibigan tayo pero mas matanda ako sa iyo. Pareho tayong taga-Coronadal. Sinasabi ko lang sa iyo ay ipinuhin niyo po ang gagawin niyo. Una pong mali po rito ay delikadesa. Ikaw yung kumakaso, bakit ikaw mag-apply ng search warrant? Big no-no yan. Dapat isinangguni mo sa ibang unit, huwag sa CIDG patrabaho dahil hipi ka ng CIDG. Mali po yun. Dapat sa NBI ka lang nag-apply para fair. Yan ang unang mali mo. Number 2 po na mali, kaibigan, ay ganito. Nag-apply ka na kapag file ka na ng kaso na libel, tapos mag-apply ka pa ng search warrant, anong ibig sabihin nito? Ibig mo sabihin nito, yung kinaso mong libel, cyber libel laban sa tao, ay kulang ka ng ebidensya at madidismiss, kaya ka nag-imbestiga ulit sa pamamagitan ng pag-apply ng search warrant. Ibig sabihin po, ay wala ka palang ebidensya, bakit ka nagsampa? At saka mangingisda ka ng ebidensya sa pamamagitan ng search warrant. Yan ang pangalawang mali mo. Pangatlong mali, nakasuhan mo na siya ng cyber libel, tapos parang kinasuhan mo na rin ulit, doon nag-apply ka ng search warrant. Ang ibig sabihin po niyan ay double jeopardy. Double jeopardy po yung ginawa mo, General Torre. Pangatlo, ang pinakamatinding mali. So bagay, ang pinakamatinding mali, hindi po ikaw nagkamali. Ang judge ang nagkamali. Bakit? Bakit nagkamali ang judge? Nagkamali ang judge sapagkat iba yung kasong nilagay, iba yung krimen ang nilagay para na dahilan para mag-search. Titingnan ninyo. Kayo mga judge, mag-ingat naman kayo. Itong judge na to, pwede itong sampahan ni Mr. Abinis ng kaso na ipadisiplina. Pwedeng multahan, pwedeng suspendihin ng judge dito. Tingnan nyo kung anong nangyari. Ipabasa ko sa inyo. Nakakuha ko ng kopya ng
search warrant. Ayan, nakita na ninyo? Ayan, palakihin natin para mabasa nyo. O yun ang kaso ay para sa paglabag ng Article 154 sa Revised Penal Code na nagsasabi na unlawful use of unlawful means of publication and unlawful utterances. Sa Revised Penal Code, in relation to Section 6 Republic Act 10175. Ang ibig na sabihin niyan, krimen na ginawa sa ilalim ng Revised Penal Code at dahil ginamit po ang computer, so nung ginamit computer, tataas ng isang hakbaitang ang kulong. Okay? So iyan po ang kaso sinampa. Tingnan natin ngayon kung ano nangyari. Maganda pa pag unang statement that it appearing to the satisfaction of the undersigned judge after examination under oath, Police Major Sanay B. Galicia and his witnesses, Patrolman Cedric C. Artillaga, and the private complainant Major General Nicolas D. Torre III, that there is probable cause to believe that the violation of Article 154 unlawful use of means of publication and unlawful utterances of the Revised Penal Code in relation to Section 6, Republic Act 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, has been committed, a warrant to search and seize and examine computer data is hereby issued in accordance with the provisions of Section 6 of AM number 17-11-03-EC entitled The Rule on Cybercrime Warrants. So, naintindihan ninyo? Ang sa Tagalog pa, na lumabas sa isipan ng judge na may sapat na basihan para magpalabas siya ng search warrant at para kukunin ang mga ginagamit niyang cellphone o whatever, laptop ba o computer ba, na para tingnan na ginamit daw niya yun sa krimen na ginawa na sa pag-publish ng publication daw na unlawful utterances. Yan ang sinasabing krimen. Tapos tingnan niyo yun sa pangalawa. Wherefore, by virtue of this warrant, ibig sabihin ng WSSECD, warrant to search and seize and examine the computer data, you are hereby authorized to search, seize, and examine the computer data in relation to the, anong krimen sinabi? Iba ng krimen naman ginawa. Ano ba itong judge ito? Ibang krimen ang binanggit ito, illegal access to the information data and information system, the PNP. Ibig sabihin, nag-hack sa PNP. Akala ko bang kasalanan niya pag-publish? Naintindihan ninyo mga nanonood sa akin? Ay, ano ba itong PNP? Ang judge, ano ba itong judge ito? Ano ba ang kasalanan ng tao ay yung sa pag-publish ng isang litrato na nilagay ang mukha ni General Torre sa ospital. Yun ang kaso na dapat. Bakit? Nung nag-utos ang judge na kukunin ang mga cellphone, laptop at computer ng isang tao, ay ibang kriminal man ang binanggit na nag-hacking daw siya sa PNP computer systems. Ibig sabihin ng galing na hacker? Hacker ba ito o nag-publish ng maling litrato? Kayong mga nakikinig sa akin, may nabanggit ako dito, basahin ko Sabi ni Wang Boko, opinion man attorney pero alam ng judge yan, ba't siya nag-issue? Mali nga ang judge klarong-klaro kasi bakit ginamit niya? Ibang krimen ang ginamit niya sa para pag-utos. Nabasa niyo ba? Naintindihan niyo ba sinabi ko? Mali po yan. Isang krimen lang dapat, ibang krimen ang binanggit. Dapat sinabi niya dahil sa dahil dito inutusan ko kayo sa pagkuha ng data sa paglabag na ginamit sa paglabag ng Article 154. Dapat ganun sinabi niya. At ang binanggit niya sa pag-hack, iba yung hacking. Iba yung krimen na Article 154 na nag-publish ka. Naintindihan niyo ba ako? Okay? So, ganun lang po kasimple.
Ang gusto ko lang sana malaman, maintindihan, kasi kung nagawa na po sa inyo ito, makawawa naman kayo. Kita mo ang ginagawa ng judge kung mali-mali. Sabi ni Priscilla Orbe, masyado naman kayo nakita na maganda ginagawa ngayon para sa bayan, hindi mo pa mali kasi Priscilla, hindi ang problema sa inyo, hindi mo naintindihan eh. Kung kayo halimbawa ang krimen mo rape, hinahanap sa iyo sa bahay mo yung panty na ng rape. Pagkatapos dinagay dahil dito hinahanap ang panty dahil sa kasalanan na pagpatay. Pagpatay binanggit. Yan po, hindi nyo ba naintindihan? Kaya wag po kayo magsalita kung hindi nyo naintindihan. Very clear, binanggit dito na ang krimen na ina-apply ay unlawful publication. Iba yun, pagpapublish sa sa Facebook ng maling litrato. Tapos, ang ginamit sa pag-utos, sa pagkuha ng cellphone at computer at laptop ay yung kasalanan sa pag-hacking. Iba naman ang hacking. Ay, mga judge na to, disiplinahin ito dapat ng Supreme Court. Nako, putya. Bakit pa naging judge ito? Sabagay, sa tingin ko, nagkakamali lang ito, pero hindi pwede ito. Naperwisyo mo ng tao. O, Priscilla Orbe, naintindihan mo ba ang ibig sabihin? Hindi naman ako galit sa iyo. Ang naintindihan ko lang na hindi mo naintindihan. O, sige, magbasa muna ako ng iba. Kerry Boss, may kakamping judge si Jahas kaya di na natutulog sa paggawa ng kasamaan. Nakakapag-issue ka ng warrant of arrest sa maling address. Noon kung pwedeng ikwento. O sige, pakikwento mo isang warrant na siya. Sabi mo, Kerry Boss, interesado ako. Ibig sabihin, may history na pala ito. May karanasan na pala itong judge na mag-issue na mali-mali. Hindi niya bine-verify yung mga facts niya. Sabi mo rito, nag-issue siya ng warrant sa maling address. Aba, pwede matanggal na to sa pagka-judge ang judge na to. Si Rogelio Kakatapado, watching from Los Angeles, California. Si Quadro Boxing TV, Solid Duterte here, pero idol kita, Doc Kausing, dahil kahit kakamping ka, hindi ka bias. Hindi naman ako nag-bias kahit kakamping ako. Quadro Boxing TV, okay, okay po. Ano kaya kinalaman ng pag-fake news sa pagkuha ng gadget? Parang ginagawa yung terorista. Yun nga, parang terorista ang dating. General Torre, pakitanaw lang ining imo nga ginhimo ni. Bilang imo nga abyan sa Coronadal, ang akon nga nga masiling na sa imo, please lang be restraint, exercise restraint. Tapos siguraduhin mo ang galaw mo. Naintindihan ko ang pwesto mo, kung si Bato pa maghambal, nga ikaw ay gahimo lang siya na kay tungod nga may arap man sa tao sa likod mo. Hindi ba? Hindi. Amon, ginagawa ko lang sila salitang Ilonggo para kami lang nakaintindihan. Di ba, General Torre? Next time, please do it good. Ang problema dito, although kasalanan, hindi mo ito kasalanan ng judge to. Pero I don't think, ganito, ladies and gentlemen, let us be logical. Mag-apply ka ng search warrant. Hingin mo sa judge na utusan mo ka si Toto Kausing, nag-vlog siya. May ginamit sa computer na ganitong na tinira niya ako. Nilabas niya doon na bold litrato ko. Bata pa ako po, below 17 years old. So, bawal yun. So, ngayon, ang in-apply mo, kinuwento mo sa judge na andito yung address niya sa Coronadal City, Baldos Tamon Subdivision. May nilagay ka pang address at kukunin ang kanyang, nakalagay doon, kukunin ang kanyang cellphone, kukunin ang kanyang laptop, kukunin ang kanyang ginagamit. Ngayon, ang tanong, paano mo nasiguro na iyon ang laptop na yun ang ginamit ko? Paano mo masiguro na yung cellphone na yun ay yun ang ginamit ko? Kailangan may personal ka na alam na ang cellphone na yun na kukunin mo ay iyon nga ang ginamit ko sa paggawa ng krimen. Paano mo malaman
na ikaw nga ay alam mo na yung laptop na yun nga ang ginamit ko sa paggawa ng krimen? Yan ang tanong na yan na napakahirap sagutin. Kaya may mali naman dito ang judge. Ang mga testigo ba, hindi ba niya inusisa? Ang batas po sa pag-issue ng search warrant ay kailangan may tinatawag po kaming searching questions. Alamin muna ng judge sa mga nagpipresenta na testigo kung siya nga ba ay may personal na alam sa kanyang mga sinasabi. Okay, example, itong kaso ni ginagawa natin kay General Torre. Si Major Galicia nag-apply. Paano ngayon malaman? Masiguro kasi obligado ang judge. Magpalabas siya ng warrant, basta masiguro niya sa kanyang sarili na yung tinatanong niya ay personal niya na alam ang kanyang sinasabi. Na doon nga ang laptop na ginamit ay nandoon sa kamay ni John Abines. At alam niya na iPhone ba yun? Alam niya na Samsung ba yun? Alam niya na Huawei ba yun? Alam ba niya na Oppo o Vivo or whatever? Alam ba niya na Realme o Redmi? O alam ba niya na ito ay yung bagong pangalan ng Huawei? So, yan po ang mga tanong. So, kung wala kang personal na alam kung aling computer doon ang ginamit sa pag-post, ay hindi kita bibigyan ng search warrant pag akong judge. Alamin ko muna sa nag-apply, paano mo nalaman na yun nga? Sasabihin niya, sir, nandun, judge, andun po kasi ako, nung nag-post siya, nakita ko sa likod niya. Ang ginamit niya pong iPhone niya, nung sa likod niya ako, nakita ko ginagamit yung iPhone niya. Ang iPhone niya po, may tatak na ganito. Alam mo, iPhone 16 Pro Max. Oh. Tapos kulay silver. At may serial number pa, dapat. Ganun po, kailangan ng judge, i-require siya ng batas na may personal na alam ang nag-a-apply. Dito, very obvious po na walang personal na alam ang nag-apply, kaya mali po si judge sa pagpalabas ng search warrant. Paano kaya? Sige, paliwanag niyo sa akin. Paano malalaman ng major na pulis at sa kanyang corporal na napasok niya yung bahay ni John Abines, na sa likod siya ni John Abines, at nakita niya si John Abines na gumagamit ng computer or laptop na nag-post ng litrato na kung saan nakahiga sa kama sa ospital, nakaratay si General Torre. Sige nga, with that, this judge can now be kicked out of the judiciary. You have no place in the judiciary, judge, kung sino man ka. Huwag ka pagamit, judge. Kaya nga kayo ng judge sa lahat ng bayan, lahat ng syudad, lahat ng probinsya sa atin ay diyan kayo nilagay because you are the last defense of human rights. Tapos kayo pagamit kayo sa pulis. O, very clear ang bali. O, naintindihan mo na ba, Priscilla Orbe? Sana naintindihan mo. Sabi naman ni Di, sapat na ebidensya ang Facebook post kasi ay para maintindihan mo Di, ang ebidensya sa Facebook, iba yun. Ang kinahanap, sabihin natin na kasinungalingan ng Facebook, pero hindi mo alam kung ano ang ginamit sa pag-post sa Facebook. Yan ang problema. Ang tinutukoy na i-warrant dito, kukunin na device kung alin ang device computer ginamit. Iyan na ba? Ang problema, mali-mali nga eh. Ang sinabi sa unang paragraph ng search warrant ay para ito sa krimen na Article 154. Pero nung mag-utos ng judge on the same warrant page para kukunin ang mga gamit, ay ibang krimen ang ginamit. Hacking. Iba yung hacking. Sana naintindihan yung ang ibig sabihin. Good evening, Judge, sa lahat ng mga matatalino mong subscribers. Salamat po. Sunny day. Yan, Di. Tama ka nga dyan. Ay.
Ang problema, kung hindi nyo naintindihan, wala na akong magagawa po. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi bawal po sa batas na mag-issue ka ng warrant, search warrant, kung hindi alam ng nag-apply search warrant kung saan kukunin ang bagay, aling bagay ang kukunin, yan po, at saan kukunin. I have to state in Section 2 of Article 3 of the Constitution that state that no warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination of the witnesses and the witnesses he produced, of the complainant and the witnesses he produced, and describing particularly the things to be seized and the persons or the place and things to be seized. Kailangan eksakto pagkalagay. Kung hindi, kara-karaka na kahit sinong pulis papasok sa bahay nyo, kukunin cellphone mo, magagawa-gawa ng kwento, ikaw ay nag-post na ganito, na ganito, ganito. Gusto nyo ba yon? Kailangan maging safety kayo mga citizens. Hindi basta-basta kayo nang hablutin na lang ng pulis ang inyong cellphone. At mag-isang pulis, halimbawa, magandang babae ka, gusto ng pulis, kursunada ka ng pulis. Para mapasok ka, malikot ang utak ng pulis. Kunwari, nag-apply siya ng search warrant at papasokin ang bahay mo at kukunin cellphone mo. Gawa-gawa siya ng kwento para maikukuha ang cellphone mo. Yung pala, kursunada ka lang. Yung pala, mayaman ka, tsaka kukunan ka ngayon ng kukutungan ka. Ganun po, yun ang dapat pinakadelikado sa atin. Hindi ko gusto yung nangyayari ganito. Kalabisan na ito, sapat na sana yung nagsampa siya ng kaso. Pasensya ka na. I don't like this to happen. Mali po ito. Unang-una, wala ka dyan. Mayroon ka bang internet protocol number? Yun ang pwede mong gamitin. Paano mo na ma-locate ang internet protocol number ng hinahanap mo na ginamit na computer? Kung cellphone ang ginamit sa pag-post, ang internet protocol number na cellphone ay paiba-iba. Kapag off mo, i-on mo, iba na naman internet protocol number. Pagka i-off mo ulit, i-on mo, iba na naman internet protocol number. Ganun po yun. So parang binibigyan ko kayo ng ideya kung paano nyo iligaw ang inyong mga kalaban. I hope so, naintindihan nyo ako. Malalim ba ang aking diskusyon? Sabi ni Wang Bukom, opinion mo yung attorney, pero alam ng judge. Yan, hindi po alam ng judge, lumalabas po Wang Buko, hindi alam ng judge. Nagkamali po ang judge. Ay, kaya ang mangyari nito, magsasampa lang ng motion to quash, tapos na ito, makasuhan pa, matanggal pa sa trabaho ang mga pulis na nag-implement. Sabi ni Manuel Chan, hayaan gumulong ang kaso kung sa tingin mo'y hindi mali ang husgado. Dapat natin punain, Emmanuel Chan, ang lahat na nangyayari, kundi ikaw bakit maaaring maging biktima ka rin. Lahat ito para, ang pinupuna ko para proteksyon ng lahat ng mamamayan. Okay? Sana maintindihan mo. Pero ang isa pang punto dito, nakasampa na siya ng kaso. Bakit? Ibig sabihin ba naghanap ka pa ng ibang ebidensya? Ibig mo sabihin ay wala kang ebidensya? Bakit ka nasampa ng kaso na wala kang ebidensya? Kasi kung nagpawaran ka pa, naghanap ka pa ng ibang ebidensya. Okay? So, Emmanuel Chan, sana naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ang akin dito, nagmumuna ako, hindi po pwedeng hayaan na lang natin ang kaso at ang ibang tao nakikita natin na inaapi, hinayaan na natin. Hindi po, lahat po tayo ay apektado dito. Kasi kung ginawa yan sa iba, pwede rin gawin po sa inyo. Ganun lang po kasimple. Kaya kita mo, halimbawa, merong ayoko na sabihin, pero maraming pulis po ang nagpapasikat sa mga nag-appoint. At siyempre, para naman maliligaya yung nag-appoint,
ay gagawa ko ng kaso sa mga kaaway nung mag-a-appoint. Naintindihan niyo ibig sabihin? Ganun po ang ugali nating Pilipino. Pag ikaw naging pulis, naging general, ginagawa mo yan para makakuha ka ng mas maraming pera, mas malaking sweldo, mas malaking promotion. Sabi ni Jay, kaya nga Attorney Kausing pinalabas na nag-hack siya pero kunin ang gadget. Post, ang problema lang today, ang ginagawang krimen, aning akusasyon na krimen ay unlawful publication. Hindi naman hacking. Iba naman ang hacking. So bawal ito sa batas. Bawal sa Supreme Court ito. Kundi ako mismo susulat sa Supreme Court. Hindi ko pwedeng palampasin to. Gagawa ko ng reklamo sa Supreme Court. Magrereklamo ako sa judge. Laban sa judge na to. Agustin Mondragon, Ninja Tuto, ang sabi ni John Torre ay naapektuhan pati pamilya. Ay, pati kasi na kay dramatista lang na si Nick Torre. Apektuhan pamilya. Hindi naman nakakasira yun. Ang nakakasira pag tinawag ka magnanakaw ka. Ganon, piliin nyo, hindi yun defamatory. Matutumba ngayong kaso ni Nick Torre. Kasi hindi naman defamatory yun. Ang tandaan ninyo magiging krimen ng isang bagay kung nakakasira. Hindi naman sinabi doon na nagnakaw siya. Hindi naman sinabi doon na pumatay siya. Kasi limitado lamang po, hindi lahat ng insulto ay may karapatan ka na agad kumaso. Ang libel, kung definition ng krimen ng batas ay it is an imputation, public imputation of number 1, a crime. Kung hindi totoong crime. Crime ba 'yun? Hindi naman crime ang makaratay sa ospital. Hindi naman crime 'yun. So, meaning to say, hindi mo pwede sabihin na nagkasala yung hacker ay yung DDS vlogger na 'yon na nagsabi siya na may ginawang krimen si Torre. So, it's not a crime, vice or defect. Hindi naman vice, hindi naman bisyo 'yun. Nasabihin nila senggo, sabihin na manunugal, sabihin na addict. Defect. Hindi naman defect. Ang defect na sinasabi, human defect ba? Ako nga, maraming tumatawag sa akin kalbo. Okay na sa akin. Pero physical defect, walang problema yan. Kasi sa totoong kwento lang, sa totoong buhay, at the end of the day, ang mga bagay na sinasabi sa isang tao, nakakasira lamang yan kung sa piling niya lang. Pero ang totoong sukatan, kung nasira ka ba o hindi, ay yung mga tao, mga audience, mga third party. O nasira ka ba sa ibang tao dahil tinawag ka na nakalagay ka, nakarate ka sa ospital? Kung ako naman si General Torre, what will I do is, maglabas lang ako ng statement, ay, pasensya na kayo, pinaglalaruan lang ako, hindi naman totoo yan. Andito ako, buhay na buhay, hindi naman ako sa ospital. Ganun lang kasimple yan. The medicine for any statement that damages or that damages your reputation or honor is not to imprison the person, but to come out and tell the public the other side, which is true. Kaya because I am a believer in the marketplace of idea, let everybody speak, even if it is false, even if it is true, and let them all clash together in the marketplace of idea, because the only test of truth is to allow all thoughts to compete in the marketplace of idea, and those truths that remain will be considered as the true truth. Walang pinag-iba yan sa kwento sa buhay ni Jesucristo. Nobody believed in Him kaya pinakot siya sa krus. Then after 1,000 of years, suddenly billions of people believe in Jesus Christ. In the same manner, ganun din, walang naniniwala kay Muhammad, Prophet Muhammad. Pinersecute siya ng mga Arabo noon. Pero thousands of years later, ay pinaniwalaan na siya, marami nang naging Islam believers. Ganun po, yun ang ibig ko sabihin dito. Ang ibig sabihin dito po, number 1, additionally, ang masaktan dahil sa post sa Facebook, uso ko ay isang bagay na hindi naman nakakamatay.
So bakit? Kung hindi nakakamatay yan, bakit pa makialam ang Estado, ang gobyerno natin, gamitin ang piskal, gamitin ang pulis para manghuli, gamitin ang judge para lamang sa kapritso ng isang tao na nagkiklaim na siya po'y nasira ang puri? Asan ang katwiran? Ay, Rinaldo Santos, hindi pwedeng mauna ang search and seizure ng evidence dahil lumabas na hinahanap po ebidensya. Tama ka, dapat una muna, uh, dati ka muna, hindi pwede muna mauna ang search and seizure ng evidence dahil lumalabas na hinahanap mo ebidensya sa isang tao, nakakasuhan mo sa isang tao. Actually, nakaunang kaso na siya. Nakasuhan niya na bago siya ng search warrant. Pero kung nakasuhan niya na, hindi niya siya pwede gumawa ng ganun. Bawal yun. Kasi, unang-una, pag ginawa mo yun, although, pwedeng gawin na technically, but then, kung ako judge, ako fiscal, ibabasura ko ang kaso mo. Bakit? Yun lamang nagpapatunay na wala ka palang ebidensya kasi naghanap ka pa ng ebidensya. You come back to my fiscal's office kung may sapat kang ebidensya. Pero kung wala, go away. Ganun lang kasimple yan. At kung nagpapasearch ka pa, ibig sabihin, hindi pa kompleto ebidensya mo. Kompletuhin mo muna ebidensya mo bago ka magsampa ng kaso. At saka pala, yung bago na po Rinaldo Santos, ang batas ngayon sa piskal, hindi na po probable cause. Pag probable cause lang, ibabasura yan. Kailangan prima facie evidence na with reasonability of conviction. With reasonable expectation of conviction na makukonvict mo. Ano yung ibig naman sabihin ng prima facie evidence? Ang probable cause ay malamang ikaw gumawa ng krimen. Dahil sa mga ebidensya nakikita. Mataas, malakas na ikaw gumawa ng krimen, most likely. Ano naman ang prima facie? Malayo po. Rinaldo Santos, Agustin Mondragon, ang ibig sabihin po ng prima facie evidence ay ganito. Kung hindi ka makapagpresenta ng kontra-ebidensya, ay guilty ka na. Ano yun? Halimbawa po ganito. Nahulihan kita, ako'y pulis, nahulihan kita ng may baril ka. Hinanapan kita ng lisensya, wala kami pakita. In other words, meron akong prima facie evidence na hanggat hindi ka makakapagpakita ng kontra-ebidensya na may lisensya ka, guilty ka na. Yan pong ibig sabihin ng prima facie evidence. Na kung hindi makapagpresenta ng ebidensya ang akusado, guilty ka na, yan, may prima facie evidence na guilty ka na. At kung may ebidensya ka pa na nahuli mo, meron ka ng reasonable certainty of conviction. Na, bakit may conviction? Kasi may ebidensya ka eh. And for a person to be convicted in the Philippine jurisdiction, you must have that proof beyond reasonable doubt. So at least naintindihan na ninyo. Pangatlong po problema ko rito, paano may paliwanag nila ni General Torre at saka nung pulis na nag-apply ng search warrant. Paano niya mapapatunayan sa korte na yung mga cellphone na kinuha nila ay yun nga ang ginamit ni Jun Ambinis para mag-post ng fake news? Wala kayong paraan paano patunayan. Tatahimik na si Jun Ambinis, hindi niya mapatunayan. Kasi karapatan ng sino man akusado ang tumahimik. My point is, if you want to prosecute any person, do not expect that person to be admitting the crime. But you must build your case. Do not rely on the weakness of the accused. Rely on the strength of your own evidence. Kung wala ka ebidensya, huwag ka na kumaso. Mag-antay ka na balang araw, baka makakuha ko yung ebidensya. Siguro naman, naintindihan na ang ibig ko sabihin. So, Kiribas, nayaman ang judge pagpagamit. Oh, aming iba na. Hello, Dr. Paano maging judge sa korte? Bagay na bagay
kang magiging judge sa nakikita ko. Ang problema po ay ang judge kasi yung sweldo 200,000 parang hindi pa sapat sa akin. Nung naging abogado po ako, tapatin ko kayo, maraming pagkakataon na mas malaki pa kinikita ko diyan. Kaya mga judge din naiinggit sa mga abogado na di kalibre. Di political siguro yan, tinarget si John Abines. O, hindi naman natin maitatanggi na si John Abines ay DDS vlogger. Organizer siya ng mga maisog rally. Yan po, talaga nakikita ko rin yan. At ayaw ko na sabihin, pero tingin ko baka nagpagamit din ng kaibigan ko, ang kababata ko na si General Torre, ng paggamit sa kalaban. Quadro Boxing TV, dapat mandisbar yung judge na yan. Hindi naman disbar, matanggal pagka-judge. Kay Ribas, si Marlica Boljak Kera na isyuhan ng warrant of arrest sa maling address. Mali ngayon. Ibig sabihin, pag maling address, hindi po totoo yung krimen. Bakit ko masabi hindi totoo yung krimen? Dahil kung hindi mo alam ang address, hindi mo alam kung saan nangyari ang krimen. At kung hindi mo alam nangyari ang krimen, ay walang krimen. Ganun lang kasimple yan. Agustin Mondragon, hindi naintindihan ko ang puntos nyo. Pero alam mo, gagamitin ito ni Abid. Wala na akong pakialam, Agustin, kung gagamitin nila. I'm only speaking of the truth. Ganun lang kasimple sa akin. Why? Bakit ako kakampi sa mali? Ayaw ko sa lahat yung kakampi ko sa mali. Yun, mali ito eh. Hindi ko pwede kampihan itong mali nito ni General Torre tsaka ni Judge. Tapos kaya nga ako nagpresenta sa inyo bilang isang tao na naniniwala sa katotohanan. Pinapakita ko po at every turn na makita ko na may gawang kasinungalingan, ilalabas ko yun. I don't care kung kakampi ko pa ang gumawa ng kasalanan. Ito nga, kababata ko pa yung gumawa ng kasalanan. Ito ng pagkakamali. Si General Torre, kababata ko sa Coronadal. Sabi naman ay si Inchong D, nga dinimanda ng cyber libel pero hindi naman kinumpiska ang mga gadget. Kasi unang-una, pag kinumpiska mong gadget, ibang usapin na yun. Are you sure na dito ko itong gadget ba itong ginamit ko nung nagmura ako sa iyo? Andun lang ako sa sabihin niya, andun po ako sa internet cafe. Ano pag magawa ngayon? Royal Tapada, ganyan nga toto pag mali, saludo ako sa iyo. Okay, salamat po. Sana naintindihan niyo ako. Kay Ribas, siguro akala sa pag ginawa nila yun ay mapipigilan ng rally, kaso lalo dumami. Alam mo, dapat sana para patas tayo lahat. Kahit saang kampo ka man ng politika, pag ikaw naman na nakaupo, magiging maawain ka naman sa kalaban mo. Dapat ganun ang diskarte. Be kind to your opponents. Sa mga PMers, mga PNP, yan, si General Torre, graduate ng PNP Academy. The best that he can do is to be kind, to perform his duty without fear or favor, without bias. Kasi ang mga pulis, next to the judge, ang mga pulis ang unang sinasandala ng tao kapag inaapi ang tao. Doon sila nagsusumbong. Kung ang pulis ang nangapi, ay patay tayo. Lumalabas mo rito na ikaw ang nangapi. General, you better think twice, whatever it is. Unang-una, hindi ko nakita na nakakahiya yung ilagay ang litrato mo doon na naka-hospital ka. Hindi po, I'm sorry to tell you, it's not something that you can say that you were put to shame or you were put in contempt or in public contempt. No, I don't agree with that. Walang doon, hindi ka nahiya doon. Sa inilong ko ba, hindi ka naman nahuyan sa tuba. Di ba? Kadyo, tayo nga istoryahanay. Engineer Agustin Andragon, engineer, paano malaman kung hindi na-confisca mobile? Hindi, bawal po, Agustin, na mangupis-ka. Pag hindi mo alam, you have no right to get. Because the only way that you will be allowed to confiscate is if you have personal knowledge na iyon nga ang ginamit. Walang pinag-iba yan sa pag-aristo. Quote in the act,
pwede ka arestuhin kung hindi ka kasi personal na nakita na gumawa ng krimen. Pero kung hindi mo nakita na gumawa ng krimen, you have no right to arrest anybody. In the same manner, that if you do not know that the thing was used in the crime, you do not have any right to confiscate that. The only way for you to confiscate that, for example, yung baril, bakit may confiscate sa isang tao? I-confiscate mo kung gumagawa siya ng krimen. Oh, may baril siya, nakita mo, wala siyang lisensya, confiscate. Nakita mo siya pumutok, confiscate. Kasi ginamit niya eh. Ang problema sa cellphone is a kind of device that is normally not used to crime. Magagamit mo lang sa crime sa panluloko. Mang-istapa ka, mang-scam ka. Pero itong klaseng krimen na hindi mo nakikita, kailangan mo pa mag-imbestiga para makita. Pero yung krimen na pagpatay, makita mo kaagad. Yung krimen na pagnanakaw, makita mo kaagad. May magnanakaw, nag-start sa cellphone. Oh, habulin mo magnanakaw, kunin mo cellphone sa kanya, confiscate mo sa kanya kasi sigurado ka na hindi sa kanya yun. Ibalik mo doon sa may-ari. At kasuhan siya. At gamitin yung cellphone na ninakaw bilang ebidensya sa korte na siya ay nagdakaw. Ay, sigurado ako matatanggal pag kinasuhan ito yung mga nag-implement ng search warrant. Ay nako, pasensyahan tayo. Ito lang masabi ko sa inyo sa General Trias po. Mahigit 15 pulis ang pinatanggal ko kamakailan lamang. Nang dahil sa kamalian, pag-implement, paghuli-huli mga search warrant. Marami na po akong mga pulis na patanggal dahil sa pag-implement ng search warrant na mali-mali. Ay, nako. Okay, Ribas. Sabi naman, hindi lang nagbabaliktad tuloy ang nanghuli. Kasi sabi ni John Abenes, na wala daw naman bank account niya. Ay, yung bank account hindi naman mananakaw yan kahit mawala yung ATM. Nobody can get that unless kung alam niya ang passcode. Kahit pag may online banking hindi naman yan mawawala. Siya lang nakaalam ng password niya. Maniwala ka dyan kay Jun. Kay Ribas, dapat ipaimbestigahan ng judge kung paano sigurado. Actually, si judge din dapat imbestigahan eh. Mali-mali ang decision ang ginagawa niya na utos. James Reyes, weaponizing. Yes, they are weaponizing it. Kay Ribas, kasuhan si judge. Dapat kasuhan. I will be the one who will be the first to judge to file a case against the judge. Aristo Bensusiso, mabuhay. Fisty, nang hack daw. Ano manabas ng hacking pero ang kasalanan ibang krimen. Sino ka para mag-hack sa PNP? Grabe, website ng PNP, may protektado yan. Di yan maganda ka ni Kausing, tinuturuan tayo kung ano ang tama o maling proseso. Agustin Mondragon, hindi po natin alam ang effect niya nito. Hindi, alam ko po, kilala ko pa kasi mga kamag-anak ko yung asawa niyan. Wala po yung effect yun. Hindi po effect yan. Maniwala ka dyan, atik lang na. Kung sa ilong ko pa, tikal na lang na siya. Hindi niya minuray ang general kahit may malis yung post. Hindi naman, wala namang mura doon. Nilabas lang sabi, ano ba ito si General Torre? Ito na hospital naman. Parang gano'n na dain. Din sugbuwanon. Tama ka po, Doc, na inabuso nila pag hindi natin itama yan. Agustin Mondragon, leksyon ito kay Apidis Engineer. Tapos Larry Salvilla, hindi maintindihan. Hindi mo maintindihan, pasensya na po. Yan ang panagalog ko na alam na maintindihan. Sana maintindihan mo. Good evening, Kabunyog, Senator Doto, Engineer Katoto, ng Kausing watching in Barangay Commonwealth. Salamat po. Music Lover, good PM Sir Toto at mga followers. Bro Sani, si Emil pala ito, no? Kerry Bas, nakasuhan na pala, bakit? Nakasuhan na, bakit nag-grade pa?
Joseph Seron, music lover. Elgin Rizon. Engineer, madali lang intindihin ang explanation mo kaso ayaw na nila maintindihan. Agustin Mondragon, engineer, ano sa palagay mo ang gagawin ni Torre para mapatibay ang ebidensya? Eh di maghanap siya ng ebidensya, walang problema yan. Kung magtanong sa akin, tutulungan ko pa siya kung paano. Huwag yun sa illegal na paraan. Illegal kasi yan eh. Di, Kerry Bass, si John Abenes, masama. Ano? Kasama yan sa Isiminay rally sa Cebu. Yung kasama ang senatorial lineup. Okay lang, wala naman problema. Karapatan naman na kahit sino mag-rally. Kahit si Satanas pang ibubuto mo. Wala tayong magagawa dyan. Rinaldo Santos, wala naman evidence kaya di pwede masampahan ng complaint itong si Fiscal Office dahil bago ruling para magkaroon ng probable cause dahil kailangan may prima facie evidence dapat. Siguro wala siyang ebidensya kaya naghanap. May sugrali pala, sorry. Ako si Mondragon, engineer, ano ba yung apila nyo sa disbarment? Medyo inantay ko na lang. Alam mo yung Supreme Court, napakatagal yan umaksyon. Agustin Mondragon, hope and pray you will win and soon. Fisty, nabura po yung group chat nila para sa pag-organize ng rally. Ganun ba? O siguro hinahabol ang cellphone ni John Abenes kunin para burahin ang lahat para hindi matuloy ang rally. Anong klase naman yun? Be fair naman. Karapatan naman ng kahit sino tao mag-rally. Kahit sumigaw pa kayo ng kalbo si Toto Kausing, wala akong magagawa. Okay na, karapatan nila yan. Maray na banggi po, Doktor. Maray na banggi din sa mga Bicolano. Kerry Bass, sobra na ginagaya na sila local official pag may lumalaban sa kanila. Pinapagurgur. Yun nga, dapat nga fair naman tayo lahat. Kasuhan ng maayos, hindi yung mayroon pang mga others eh. Marilo Fabian, kaya hindi mahanap si Bantag. Busy sa... Yun. Yung problema kay Bantag, hindi nyo hinuhuli. Akala ko ba General Torre, huliin mo si Bantag. Ba't hanggang ngayon, wala pa. Email, Ma'am Marilo, di kaya nga may IP address na pwede ilocate. O nga, dapat may IP address naman yan eh. Si Kerry ba, si Attorney Gahol, kaibigan ng matandang Abalos, nag-file ng pagka-mayor si Attorney Pablito Gahol, pina-riding in tandem na sa harap mismo ng bahay ng Mandaluyong. Ganun ba? Tingnan ko yun ang sorry, Attorney Gahol. Sige nga, tingnan ko. Hello po, Sir Music Lover, Face D. Gcash daw ba? Wala na hack. Natamang ng pulis. Imor ni Bal, magandang gabi po sa inyo. Attorney, yan nga pwede palabasin na makuha ang laman ng online banking kasi naka-save. Tama, no? Hindi ko naisip yun. Tama ka di. Sa cellphone pala naka-save sa Google, ano? Go i-search mo na sa Google. Kerry Bass, thank you sir. Isa kang totoong makabayan. Agustin Mondragon, okay, believe talaga ako sa iyo. Matibay ang paniwala mo. Salamat po. Kerry Bass, ipa-hair follicle si Torre. Puti ng buhok niya eh. Domingo Baramida. Maray na banggit Toto watching from Santa Mesa. Wow. Doming. Magandang gabi. Maray na banggi. Sa mga kabsat ko, naimbang rabim. Sa mga kabalin ko, maya pabingi. Sa mga waray-waray, maupay nga gabi. Sa mga Ilonggo, maayong gabi. Sa mga Cebuano, maayong gabi. Sa mga Buholano, maayong gabi. Sa mga taga Northern Mindanao, mga puro Cebuano speaking, maayong gabi sa kaninyong tanan. Sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, sa Lanao del Norte, sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay. Sa Zamboanga City, buenas noches, amigos, amigas. A todos. Sa mga Maranao, Maguindanao, dyan sa Barm, ay binaril pala si Attorney Omar Samama. Ay please naman, mga kababayan ko dyan sa bayan ko, tigil na natin baril-barilan kung tumatakbo ka. Ang problema ko sa bayan namin dyan sa Sultan Kudarat, sa Lanao, kahit magkakaibigan pa, kahit magkakamag-anak,
binabaril, pinapatay pag lumalaban sa mayor. Yan ang problema ko dyan, numero 1. Ay, dapat tigilan natin patay-patay. Matuto na tayo na gumalang kung sino ang ibubuto ng tao. Okay? Huwag na yung dahil takot ka matalo, binaril mo yung kalaban mo. Bawal po yun. Sayang naman po si Attorney Omar Samama. Sana mabuhay siya. Naisugod siya sa ospital. Ang sayang kasi, ang laki po kasi ng puhunan ng isang tao o ng magulang niya nung pinapag-aaral sa pagka-abogado. Pero mo, 10 taon mahigit yan. Mga doktor, 10 taon mahigit. Tapos, pag gusto mong politiko, kahit grade 3 ka, pwede ka magpolitiko. Kaya, so mga Pagari, Pakatakan, Rosa Maguindanao, ay, Mapya, Mambu sa Galubakan, Tano. Ha? Okay? Para sa kapya-pya so mga mga tapad tano. Kiribas sa mga mananalo dapat may batas na bago tumakbo sa gobyerno magka-hair follicle. Tama yun ah. Junibalo, wow, copy-paste lang na ang ginawa, hindi na inedit ang ay. Malamang nga nagkamali. Junibalo, malamang nagkamali itong nag-type kay Judge na copy-paste. Oh, tingnan nyo ang kabuuan ng warrant of arrest. Ipakita ko sa inyo. Itong buong page. Tingnan ninyo. Ayan ang buong page ha. Ipalaking ko. Ayan. In the matter of the application of warrant to search, seize, and examine computer data of laptops, cellular phones, ang dami naman, may S, ang dami. Ibig sabihin po, hindi nyo alam kung alin ang kukunin nyo. Pag hindi nyo alam, ibig sabihin wala kayong personal na alam kung alin ang ginamit sa krimen. At kung wala kayong alam ang personal kung alin ang ginamit sa krimen, wala kayong karapatan mangumpiska. Wala kayong karapatan na mag-search. Ito naman si Judge, bakit niya pinayagan? O basahin natin ang ginawa ni Judge ha. Warrant to search, seize, and examine computer data. To the law enforcement authorities, greetings. It appearing to the satisfaction of the undersigned, after examination of their oath, Police Major Sunny B. Galicia and his witnesses, Patrolman Cedric C. Artillaga, and the private complainant, Police Major General Nicolas de Torre III, that there is probable cause to believe that violation of Article 154 or unlawful use of means of publication and unlawful utterances, otherwise penal code in relation to Section 6, Republic Act 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, has been committed. A warrant to search, seize, and examine computer data is hereby issued. In accordance with the provisions of Section 6 of AM number 17-11-303-SC, entitled The Rule on Cybercrime Warrants. Wherefore, by virtue of this WSSECD, you are hereby authorized to search, seize, and examine the computer data. Oh, okay na sana hanggang dito eh. In relation to illegal access ang nilagay to information. Hindi po unlawful publication ang nilagay. Dapat unlawful publication or violation of Article 154. Ay, ano ba ito? PNP. Next page, basahin ninyo. Ito next page. Saan ito may search? Ayan. Desktop computers, and peripherals. Ang dami yan. Ibig sabihin, hindi mo alam kung saan. Tapos, laptops and its peripherals. Ang dami. Smartphones. Ang dami. Ang dami mo palang cellphone, Mr. John Abines. Dapat isang cellphone lang sa isang tao. Pwede na yun. Tapos, may modern routers pa. Connected either by cable. Ay, hindi mo pa alam kung may cable o may remote. Ibig sabihin, wala kang alam. Judge, kung ako dyan ito, binasura ko ang application nito. Kasi sa dami-daming pinanggit mo, general, ano ang tawag nito is shotgun. General statement. Pag general statement, bawal po yan sa search warrant. Tapos other communication, other pa, anak na we. Hoy, Judge, mag-antay ka, kakasuhan talaga kita sa ganitong ginagawa mo. Tapos, which are computer data and or items, Ernesto Sereno Abenes. Ba, kamag-anak pa pala ng Justice Sereno ito. John Abenes is located at 115B Visitation Street, Sambag 2, City of Cebu.
as reflected in the sketch marked as exhibits A-SW and E-1-SW, as well as conduct the allowable activities stated in Section 6.5 of the Rule on Cybercrime Warrants during the implementation of this warrant. Pursuant to Section 6.4 of the same rule, the authorized law enforcement officers are the trained examiners of the PNP Anti-Cybercrime Group. Oh, may taga-anti-cybercrime group ko doon. Kayo hindi kayo trained sa sa computer. Dapat ang trained sa computer lang pwede mag-implement. Shall immediately make a forensic image of the contents and conduct a digital forensics examination of the digital devices strictly at the place herein specified on-site if circumstances allow. Otherwise, they are authorized to conduct full forensic examination of the seized digital electronic or storage device within the period allowed by the rules of the PNP Anti-Cybercrime Group Digital Forensic Laboratory in Camp Brigadier General Rafael T. Crabe, Quezon City, provided that the forensic image is nevertheless made. The reasons for the offsite search are stated in the initial return. In the implementation of this warrant, the authorized law enforcement officers shall have the right to break any door or window to effect the search if refused admittance after giving notice of their purpose and authority in accordance with Section 7, Rule 126 of the Rules of Criminal Procedure. Other applicable guidelines on the implementation of the search as provided under the same rule shall be observed. In view of the nature of the items to be seized, which may be on the person or in the place to be searched, the search may be effected at any time during the day or night on any day, including weekends and holidays. In the implementation of the warrant, compliance with the rules of the use of body-worn cameras in execution warrants shall be made as prayed for, and in view of the availability of body-worn camera, wala daw sila camera, as stated in the application, the authorized law enforcement officers shall use two alternative recording devices provided the minimum standard requirements under Section 4, Paragraph 1 of the same rules are met. The authorized law enforcement officer is commanded to submit an initial return, thereafter final return on the WSSE CD, together with the simultaneous turnover of the custody of the items attached, seized, and examined. Dated February 20, 2025. Judge Solever C. Peras. Okay, wait for my case, Mr. Judge. I will file a case against you. Ay, kailan pa ba tayo magkaroon ng tamang judge? Kaya nga ako po nakipaglaban para magkaroon tayo ng jury trial ng mga tao na magja-judge. O sige, patapos na rin ako. Tapos ang dami mo alam na dialect. Anong salita yun? Ay, kanina. Salita po. Taparan ni Liceo. Good morning po. Alas 7:15 ng Lunes dito sa New Westminster. BC. Salamat po. Naabutan ko kayo ng live. Mabuhay po ka po. Idol kong attorney, engineer at doctor of laws. God bless you more. Salamat po. Salamat po ka Eli. Sana day. Angel Toto, ano po masasabi niyo sa pagiging music ng naku, si Tony Claire. Ang masabi ko lang po kay Tony Claire, ay, kaibigan ko, papalakpak talaga ko. Please, I have mataas ang tiwala ko sa iyo na magagawa mo anong tama. Ganun lang po simple. Matalinong tao po si Tony Claire. Kaya tiwala po ako dyan na magagawa niyang dapat niyang gagawin, na magiging fair naman sa lahat. At saka naniwala ako hindi siya papagamit sa kung ano dapat, may limitasyon siya sa decency. Illegal access, pinapalabas na hacker. Yung nga, nakakahiya nga. Akala ko ang krimen, libel related kasi ang Article 154 eh. Unauthorized publication. Ay, nako. Tapos pinalabas, hacking pala kasalanan mo, Mr. Abines. Oh, naghinak mo, ibig sabihin, ang tapang-tapang mo naman. Bakit mo pinapasok ang website ng PNP? Virgilio del Rosario, ano na nangyari sa sinampang kaso ni Jen Torre kay Atty. Torion? Mukhang wala naman nangyari. Saan na rin yung tracking team ni Jen Torre kay Bantag? Wala na. Nawala na yung tracking team. Lost track. Ay.
Pwede pala yan, na-chismis ka na ospital ka, pero ay kaso sa iyo, cyber hacking. Janet Te, okay? Music lover. Tama naman na dapat pairalin ang batas. Hindi tulad ng panahon ni Digong at Bata. Papasok ang mga pulis, bahay. Yun, pangit talaga, papasok man ang bahay tapos pamamatayin mo lahat ng tao nakikita mo. Wala talaga yan. Ganon din ginawa ni Marcos ni Senyor nung araw. Techi Azneta. Sana may katulad ka po na lumalabas para pagtanggol ang mga api. Sana day. Perni Pinto, ayos kabunyog. Oh, iboto ang bunyog at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi! Kasimanwa, Nicolas Torre, taga Marbel, ini. Lizel C, ito yung pinalayas na hearing dahil puro hearsay. Tinira ako. Hindi pa ako pinalayas.